Di ba kahapon, sinabi ni Bato de la Rosa na President Bongbong Marcos, be a man. Pakalalae ka, harapan. Ano ba talaga? Pinayagan mo na ba makapasok ang ICC? Biglang nagsalita si Presidente. Itong sabi ni Presidente, ICC may visit but government won't cooperate. Nag-iinarte kasi. Nakakatawa pa yung sinabi ni Presidente. Let me say this for the 100th time. Ilang beses ko ba itong uulit-ulitin sa inyo? Nakakasawa na. Bakit ba ang kulit nyo? Bakit ba kasi ang kulit-kulit nyo? 100 times ko bang kailangan ulitin? Kulang na lang sabihin ni Presidente, kailangan pa ba i-memorize yan? Ay, naka. Huwag kasi masyadong guilty. Kalma lang kasi. Panoorin natin yung balita. Ito yung sinabi ni Presidente. So, yun mga kotsero. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. At kung kayo po ay kagamit nito, i-download na lang yung app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ayan sa Sendwave, sa inyong unang padala ay makakuha pa yung nakaladagan $20 free credit. Dagdag din yan sa inyo ipapadala, mga kotsero. Kaya yun, ayan, gamitin na po si Sendwave sa inyo pong mga remittance needs. Okay. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ng pamahalaan sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa kampanya laban sa iligal na droga ng Duterte administration. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang panghihimasok ng ICC sa Pilipinas ay itinuturing niyang banta sa soberanya. Ayon pa kay PBBM, sakali namang nasa bansa ang ICC investigators, wala naman ni isang ahensya ng pamahalaan ang makikipagtulungan sa mga ito. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, na sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, wag nyo sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Malabo pa rin ba? Kakasabi lang natin kagabi mga kotsero eh. Di ba paulit-ulit nilang sinasabi, nagbagong ihip ng hangin ni Presidente, nagbago ihip ng hangin, nagbago yung mga bagay-bagay, etc. etc. Palagi nilang sinasabi yan. Sinabi natin kagabi, fresh na fresh. Kagabi mga kotsero, sinabi natin to. Hindi si Presidente ang nagbago, kayo. Kayo ang nagbago. Kasi, ine-equate nyo si Presidente na parang previous president. Na nag-iiba ng tono kada interview. Di ba? Ilang beses na ba nag-backtrack si Digong sa mga sinasabi niya? Ilang beses na ba? He will say one thing sa isang interview tapos the following
Feeling ko nga sulit na sulit ang trabaho ni ni Harry Roque sa kanya bilang spokes. Sulit na sulit. Alam nyo kung bakit? Syempre, magsasalita si Digong. Tapos itong si Harry Roque gagawa ng spin. Gagawa siya ng ikot. Oo, ganon. So sulit na sulit ang bayad. Ang dami niyang trabaho eh. Oo, ganun kasi. Ngayon may mga nagsasabi pa rin, hindi kami naniniwala, may trust issues kami. Ako may trust issues kayo, sinong may problema? Si Presidente o kayo? Kung may trust issues kayo, sino may problema? Si Presidente o kayo? Malamang kayo. Kasi usually yung mga nagsasabi lang naman ng ganun yung mga tao na galit na in the first place kay BBBM. So what is there to lose, di ba? Ano mawawala? Wala. Wala. So mga kotsero, ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun. Bibigyan ko kayo ng example ng pabago-bagong sinabi ni Digong. Nung bago siya magpresidente, ang sabi niya, ipaglalaban ko ang mga teritoryo ng Pilipinas. Magje-jet ski pa ako papunta ng Spratlys. Wag na yung jet ski kasi alam naman na natin na bola-bola lang yun eh. Yung sinabi na lang niya na ipagtatanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Ano nangyari? Pag-upo, nagdagsaan ng pogo, nagdagsaan ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Diba? Ganon ang nangyari. Budol. Budol. Budol, guys. Yun ang legit budol. Legit yun. Legit budol ang tawag dun. Ito pasa. 3 to 6 months, tatanggalin ko ang droga sa Pilipinas. Nakalampas na ba tayo ng 3 to 6 months? Anong nangyari bago matapos ang termino niya, 2021? Hindi ko akalain nakakalabanin ko yung sarili kong gobyerno. Galing, palusot. Galing. Ano pa? Marami akong pwedeng sabihin. Buburahin ko ang graft and corruption sa gobyerno. Putek, up 2021, pumotok si Parmali. Galing. Palakpakan. Ito pa. Bigyan ko pa example. Bago makaupo, babaguhin natin ang gobyerno from presidential to federal. Dahil ang constitution ay kailangan ng baguhin. Ito lang. Kaka-interview lang nitong nakaraang linggo. Anong sinabi? Wala namang problema sa constitution. Di ko nga alam ba't binabago yan. Budol. Kayo yung nabudol. Tayong lahat ang nabudol. Tayong lahat nabudol. Pero hindi naman completely. In fairness to the guy, to the former president. Maganda yung ginawa niya sa lagi ko naman 'to sinasabi. Maganda yung ginawa niya sa build at saka doon sa NTF LCAC. If I'm going to evaluate, yun ang kanyang mga successful project. Build, tsaka NTF LCAC. That's it. Yung iba, hindi. Ay, nako. Anyway. Kamusta na yung mga niya, Duterte Balahura supporters dyan? Kaya niya pa ba?
Okay pa ba kayo? Diba? And that is coming from a supporter. Mga kotsero, pinagtanggol ko yan ng termino niya sa mga dilawan. Sinuportahan ko talaga yung admin niya. Oo, pikit mata na lang ako sumuporta sa kanya. Ay, anyway. The best president ever. Diba? Grabe yun. Tapos nalaman, ngayon may expose pa na yung anak niya nakakuha ng 51 billion na halaga ng pera at proyekto sa first district ng Davao. Ganun talaga. Anong gagawin? Eh, buti pa si presidente eh. May isang salita eh. Simula nung kampanya hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago ng posisyon niya sa ICC. At kung nagbago man siya ng posisyon sa charter change, siguro yun ang pinakamagandang pagbabago ng posisyon na ginawa niya sa buong so far sa administration niya. Charter change na yan. Nagbago siya ng posisyon dyan nung una hindi niya priority yan Pero siguro, kakapaikot niya, kakapunta niya sa iba't ibang bansa, tinatanong niya yung mga negosyante, etc. Nalaman niya first hand sa mga investors, hindi kami makapunta dyan kasi yung batas nyo, swangit Yung batas nyo, swangit. Okay, na-convince Ganon. Best president ever. Ay, nako. Nagwawala na ba yung mga dyan? Balahura supporters? Nagwawala na ba? Diyos ko. Gamit din kasi ng isip, guys. Hindi ko sinasabing bobo, tanga kayo. Pero sinasabi ko lang, gamitin nyo rin yung isip nyo. Hindi porke binild up ng mga tinitingala nating mga influencers, vloggers, artista, etc. Hindi porke binibuild up, ibig sabihin lahat totoo. Parang networking lang yan. Parang networking lang yan. Pero okay lang yun. Darating din ang panahon, magigising din kayo. Grabe si Chloe yun. Nalinlang lang naman. Hindi ba pareho lang yun? Budol din yun. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano ka bobo yung mga DBS. Hindi sila hindi, alam nyo hindi sila nag-iisip ba? Alam nyo kung bakit? Kasi sa mga ganitong klaseng comment. Kung hindi kakampi dito, malamang dito kakampi. Diba? Ganyan sila mag-isip Ganyan kasi sila nasanay nung panahon ni Digong. Nung panahon ni Digong, pag hindi kakampi sa kanya, dilawan ka. Diba? Ganyan Kaya ang hirap kumontra nun kay Digong Siguro sa mga sa mga vloggers nung panahon na yon, ako lang yata yun bumibira kay Digong paminsan-minsan. Bakit? Kasi kung hindi ka kapag hindi ka ito yung ito yung mentality noon. Kung hindi ka sumasang-ayon kay Digong, dilawan ka. Ganun yun nile-label parang red tagging. Ganon. Hindi ba pwedeng nagkakaiba lang tayo ng pananaw sa mga ginagawa ni Digong at hindi ako agree doon sa pananaw ko, hindi ako agree doon sa ginawa niya? Tignan yung kabobohan na to. Tambaluslos loyalist ka na ba? Kailan nyo ako nakitang pinuri si Martin Romualdez? Lalo sa mga matagal lang nandito sa channel ko. Kailan nyo ako nakitang pinuri si Martin Romualdez? Diba? Ganyan kababaw mag-isip nung panahon ni Digong. Diyan tayo nasanay.
Ganyan kayo sinanay pala. Ang hirap bumatigos kasi admin eh. Baka malabel on dilawan, etc. etc. Ganun eh. So ngayon marami nang pwedeng paniniwala, marami nang pwedeng perspectives. Bakit? Meron ng meron ng dilawan, meron ng DDS, meron ng loyalist, tapos meron pang mga taong katulad ko na moderates. Moderates. Bakit? Masama bang Masama ba na walang kampihan sa tatlong 'yon? Masama ba 'yon? Walang kampihan sa tatlong 'yon? Pero di bale, ito? Sabi ni Jimmy, ay, sana yun? Hindi pala si Jimmy nagsabi. Sana yun? Slow learners. Nawala eh. Ayan, ito pala si Chris Bal. Slow learners lang sila, coach. Baka in the long run, di ba? In the long run, matuto rin sila na alam nyo, parang, ang mundo kasi hindi, nakukuha sa kahon. Kasi minsan, yung kakampi mo ngayon, kaaway mo na sa susunod na administrasyon. Nakita natin nangyari yan sa Uniteam. Kakampi mo lang last year. Pero ngayon, binibira ka na. Bawal? Bawal. Bawal yun? Hindi. Ginagawa nyo ang mga DDS. Ginagawa nyo ang mga DDS eh. O hindi nyo kayang gawin? Hindi nyo kayang tumanggap ng mga ginagawa nyo? Sorry lang. Sorry kayo. Sorry kayo. Ganun lang. Ganun lang kasimple yun. Naalala ko pa nga nung na-appoint si who's this girl? Carita Carlos. Diba? Binira siya ng mga DBS. Kawawa yung matanda. Sinira-siraan, tinawag na kakampi ng mga komunista, etc. etc. Ba't daw in-appoint ni BBM, etc. etc. Kaya lang may kayang gumanon eh. Anyway, so yun. Lawakan nyo ang pag-iisip nyo, guys. Lawakan nyo. Anyway. Tuloy natin. Tapos ito pa. So, naaning na nga si Bato de la Rosa. At dahil dyan, well, I won't give credit dun sa sinabi ni Bato de la Rosa kasi hindi naman nagbago ng posisyon si PBBM ever. So, let me say this for the 100th time. Ulit-ulit na lang daw. I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Paano ngayon yan? Ipipilit nyo pa rin yung gusto nyo. Ipilit nyo pa rin ba yung gusto nyo? May trust issues ako. Ikaw may problema. Ikaw may problema. Ay, no. May trust issues kayo. Ito ngayon, tapos may dumagdag pang bagong balita. Kanina lang din. Sabi, VP Duterte won't take part in ICC probe. Sana hindi na lang nakisali sa kwentuhan to si VP Sara. Pero sige. Kasi pag West Philippine Sea, masyadong tahimik eh. Yun na nga lang yung yun na nga lang yung iniintay ng taong bayan sa kanya eh. Magsalita siya tungkol sa West Philippine Sea. Nagsalita na halos lahat eh. Nagsalita na mga senador, nagsalita na mga mga congressman, nagsalita na yung presidente, pati yung mga Pilipino nagsasalita na rin, 'di ba? 80% or 80 or 70% sa survey sabi eh. Gusto nila yung ginagawa ni PBBM sa West Philippine Sea. Isa na lang hindi nagsasalita, si VP Sara.
Isa na lang hindi nagsasalita. Tapos yung mga defenders niya magsasabi, hindi kailangan magsalita ni VP Sara, etc., etc. Bakit? Vice President siya. Binoto ko siyang Vice President. Ba't hindi siya magsalita? Sa ibang issues, nakakapagsalita siya. Sa ICC, nakakapagsalita siya. Sa Amnesty, nakakapagsalita siya. Sa peace talks, nakakapagsalita siya. SMNI nga, nakakapagsalita siya eh. Sa China, hindi siya makakapagsalita. West Philippine Sea, tahimik. Huwag naman ganun. Parang nasayang tuloy boto ko. Hard campaign pa ginawa ko dyan, mga kotsero. Alam nyo yan. Alam nyo yan lahat. Kinampanya ko talaga yung unity team. Lahat sila. Alam nyo lahat yan. Pero nangyari. Sabi niya, hindi, ito na lang. Mas maano to. Sabi niya, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi na pag-usapan o naiugnay ang aking pangalan sa umano'y Davao Death Squad. Subalit matapos ako manalo bilang Vice President, bigla nang nagkaroon ng testigo laban sa akin at ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa ICC. Hindi ko kailangan ng Death Squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Tama ba itong nabasa ko? VP naman. Ang pangit. Ang pangit itong huling sentence sa second paragraph. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Sama ng PR nito. Sama sa PR nito. So, kapag ano ka, ay nako. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Ay nako. Let that settle for a moment. Let that settle for a moment. Kasi naman, VP, kung makakarating man sa inyo tong video na to, VP, kuha ka ng bagong scriptwriter. At sana, I would assume na hindi niya na, kasi ang pangit pag sinabi kong hindi niya naintindihan yung ibig sabihin na itong last sentence na to, ang pangit ang ibig sabihin, di ba? So I would assume na naintindihan niya kasi lawyer naman siya. Licensed, she's a recognized lawyer by the Supreme Court. Bar passer siya. Single try, first try niya. So that's impressive. That's very, very impressive. So I would say na alam niya yung ibig sabihin niyan. Pero it's one thing to think about it. It's one thing to think and another thing to write. Sana binura niya tong sentence na to. No? Pangit ang dating. Pangit ang dating. Sobrang pangit ang dating. Sobrang pangit ang dating. BP, wag naman ganun. Naman ganun. Ano na naman?
Ano naman? Ano? Sino? Para daw sa NPA. Mukha bang NPA ang pinag-uusapan dito? Ganyan kayo mag-defend? Hindi nyo man lang inisip yung konteksto ng i-defend nyo? Diyos ko. Para daw sa NPA to, may nakita ka bang NPA dyan ang pinag-uusapan Davao Death Squad? Ang usapan, war on drugs at ICC. Ay, my God. Anyway, basahin pa natin. Gayon pa man harapin ko anumang akusasyon laban sa akin, but I will face any charge against me before a Filipino judge and only before a Filipino court. Hindi po ako lalahok or magiging parte ng isang proseso. Hindi lamang masasadlak sa kahihiyan sa bansa, kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Well, this part I agree. Huwag nating ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas at ang kahiligan na magpailalim sa mga dayuhan ay sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para sa ating kalayaan. Unahin muna natin ang Pilipinas. Uy! Gusto ko to. Unahin muna natin ang Pilipinas. So ano pong comment nyo sa West Philippines, si Madam? Ano pong comment natin sa West Philippines Sea? Lalo dito sa last paragraph. Huwag natin ipahiya ang buong bansa, etc. etc. Ang kahiligan na magpailalim sa mga dayuhan ay sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para sa ating kalayaan. Agree po ako dyan. Sobra. Agree ako dyan. Unahin muna natin ang Pilipinas. Agree ako dyan. 100%. So ano pong comment po natin sa West Philippine Sea? Yun na lang talaga actually. At least for myself. For myself lang naman. Yun na lang iniintay ko kay VP Sara. Kung magpapatuloy ba ako ng suporta sa kanya o hindi, yun na lang talaga iniintay ko. Yun na lang talaga iniintay ko. Pero agree ako sa lahat ng sinabi niya except dito sa parte na to na hindi ko kailangan ng death squad. Ang pangit. Sana yun lang yung nakasira sa buong sa buong statement niya. Yun lang nakasira sa buong statement niya, yung isang sentence na yan. Kasi it's very incriminating din. It's very incriminating. Di ba? Sabi ni Totoy Mola. WPS, VP pass. Sara, ni hao. Agoy. Ito yung sinasabi ko na na medyo kabubuhang defense ng mga Duterte supporters kay VP. Tulad nito sinabi ni Ricardo Alingad. Foreign relations is not under the duties of the OVP. And we're not talking about foreign relations. We're talking about having a unified voice against a foreign invader. Nai-gets nyo ba yung punto ko? Ilang beses ko nang paulit-ulit na sinasabi to eh. Hindi talaga trabaho ni VP Sara ang gumawa ng polisiya for foreign relations. Hindi nga trabaho yon, trabaho ng Pangulo yon. Pero trabaho niya na usigin ang bawat Pilipino ha, not to foreigners. Usigin ang mga Pilipino na magkaroon ng iisang paninindigan at iisang boses patungkol sa West Philippine Sea at sa ginagawang pagsira at pangbabakod ng China laban sa atin. Hindi mahirap bang intindihin yun? Siya nga mismo ang nagsabi. Unahin muna natin ang Pilipinas. Meron tayong mga mangingisda na pinabalik sa dagat yung kanilang ani ng mga Chinese Coast Guard. Nagsalita ba ang ating Vice Presidente dyan? Sorry
Kaya yung mga kaya siguro minsan yung mga Duterte supporters na first time manonood sa channel ko na naku-culture shock sila eh. Kasi iniisip ko lang kasi the contrast between the two. Pagdating sa ICC, tahimik sila at maingay sila pagdating sa ICC. In fact, nagsulat pa sila sa DOJ para sabihin na wag mag-participate sa ICC. Sumulat ang OVP sa DOJ para sabihin ang legal basis kung bakit hindi na dapat nagpa-participate ang Pilipinas sa ICC. Na tinanggap naman ng DOJ at sinabi nila, sabi ng DOJ, oo, tama si VP Sara. Alam natin yun, ginawa natin ng content yun, vlog natin yun. Pero pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, which is a bigger issue by the way, kasi si ICC, walang gagawin yan sa Pilipinas, mag-iimbestiga lang yan. Pero ang ginagawa ng China sa Pilipinas, ninanakawan tayo ng resources, ninanakawan tayo ng teritoryo, hindi makapangisda yung mga mangingisda dyan sa Zambales at saka sa Palawan, sa paligid ng West Philippine Sea, na ating traditional fishing ground, dahil sa Chinese Coast Guard. Tapos, tahimik ang Duterte. Lahat sila, hindi lang yung isa, lahat sila. Wala akong pakialam kung believe kayo sa akin noon. I'm not here to please you. Hindi ako nandito para kilitiin ang mga tenga nyo. Hindi ako nandito para salsalin ng political ideology nyo. Nandito ako para i-real talk kayo. Dahil isa ako sa mga taong na-disillusion dyan sa mga Duterte. Sasabihin ni Digong, tubig lang yan, maipagpatayan ako sa tubig. No, hindi lang yan tubig. Hindi lang isda ang meron dyan. We're talking about millions upon millions of barrels of petroleum and natural gases. Barrels upon millions of barrels ng petroleum at natural gases na hindi natin ma-harvest. Bakit? Kasi nandiyan ang China. Wala akong pakialam kung Duterte supporter kayo at kung ina-idolize nyo siya. Wala akong pake doon. Inirespeto ko yun. Wala na akong pakialam kung hyper-loyalist din kayo. At sa palagay nyo, walang maling magagawa si Presidente. Hindi ako ganun. Sorry kayo. Kaya nga sinabi ko. Hindi ako nandito para kilitiin ng mga tenga nyo sa politika at salsalin ng political ideologies nyo. Hindi ako nandito para doon. Nandito ako para ikwento kung ano yung tunay na nangyayari sa mga balita. So, sorry kayo. Kung di kayo happy doon, sorry kayo. Malaya naman kayong hindi manood pero pinipilit nyo yung sarili nyo dito. Diba? Tulad yung PC, ito, sa mga regular ng channel ko. Tingin nyo ba natutuwa ako sa pinag-aagawa ng PCSO ngayon? Kulang na nga lang, hindi naman ako mahilig magloto, pero don't you think parang nakakadismayang bumili ngayon ng loto dahil sa mga nangyayari? O tapos ang ibabalik sa akin, kasi ni FL yan, ganyan. Magpakita kasi kayo na ebidensya. Ako, hindi ko gusto si FL, hindi ko gusto si Martin, pero hindi ko basta binabatikos ng walang ebidensya. Anyway. Matutuwa na raw si Bato, sabi ni Chris. Buti pa siya natuwa. Buti pa siya natuwa.
Around what time daw ako na disillusion sa Duterte? Very, very not so long ago. Actually, very recent lang. Nitong mga pagpasok ng October, November, December, mga ganun. Kasi kung pasinin niyo yung mga content ko simula nung October, medyo naglalaylo na ako sa pagtatanggol sa mga Duterte. Nakakadismaya eh. And primarily, ito, sasagutin ko third rule pa. Ang unang-unang naka-turn off sa akin sa mga digong is not even yung mga Duterte. Kay Digong tsaka kay Sara. It's not even sila. Hindi si Digong, hindi rin si Sara. Ang naka-turn off sa akin sa mga Duterte, yung mga supporters. Yung mga balahurang supporters. Kasi, alam niyo kung bakit? Kakatanggol ng mga DBS kay Digong at kakabatikos nila kay BBM. Mapapahanap ka eh. Mapapahanap ka ng mga bagay na na parang, ba't sila puring-puri dito? Pero dito kay BBM, ayaw nila kasi si BBM. So doon ako unang nag-question. Best president ever na raw yun, pero ang daming namatay sa war on drugs. Best president ever, pero lumubog ang Pilipinas sa utang. 6 trillion ng inutang ng Duterte administration. Ilulusot, sasabihin, pandemic kasi yun, etc. Sige, granted, pandemic. Pero wala talagang walang measure para mabayaran yun. As in, umutang para magbayad din ng utang. Tapos yung lumalalang problema sa China. So it's really, mga kotsero, ang naka-turn off sa akin kay Digong at sa mga Duterte, it's not even them. It's the supporters. Mga tulad niyan, si Huwad. Yan, mga ganyan. Yung mga supporters ang naka-turn off sa akin kay Digong. Mga tulad ni Sas, ni Joey. Sila yung mga nakapagpa-turn off sa akin kay Digong tsaka kay Sara. Nagmura lang, 'di ba? Sabi ni Roel Tobias, believe sila sa pagmumura. Nagmura lang, gumaling na. Nangmumura siya, hindi siya katulad ng traditional politician na very statesman pero kurakot. Ang tao sa 51 billion. Gilan ako. Kaya kay Marlik sila. Tapos tignan niyo yung mga loyal na DBS. Pansinin niyo Yung mga loyal na balahurang supporter, never naman talaga sila yung mga dating dilawan na disillusion sa pagiging dilaw kaya naging Duterte supporter. Ngayon, disillusion sila sa Marcos, ayaw nilang bumalik sa pagkadilaw. O di magdu-Duterte sila. Yun naman kasimple yun. Anyway. So mga kotsara, maraming salamat sa inyong panonood sa ating live stream today. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para laging updated sa mga ganap-ganap dito sa aking page. And I'll see all of you sa ating pong susunod na live stream. Susunod! God bless everyone and see you again next time. Bye!